Hello, magandang araw po sa ating lahat. It's been a while na wala po tayong na-upload na video dito po sa ating channel. Ang reason po nito ay nagkaroon po tayo ng personal family challenge na kung saan yung mother po namin ay pumanaw na last November 19 pagkatapos po ng 2 to 3 months na hospitalization. Yun po, hindi niya na totally nakayanan yung mga last operation po niya. At ang i-share ko po sa inyo ngayon ay yung akin pong 3 lessons, realizations pagdating po dun sa experience namin sa pagkakawala ng amin pong mother. At ang una ko pong i-share ay na lesson ay yung health po natin ay napaka-importante. So number 1 priority po natin ang ating kalusugan na kung saan ay ito po dapat yung ating isa sa pinaka-priority. Alam ko po sa mga nagsusumikap na gustong umasenso financially ay syempre minsan napapabayaan na po natin din yung sarili natin, like na-overwork o minsan kulang na sa pahinga para lang kumayod. Pero tandaan po natin na the moment na nawala po ang ating kalusugan, titigil na din po ang lahat. Kaya po mahalaga po na sa kabila po ng ating pagsusumikap, pagtuunan pansin din po natin ang ating kalusugan, yung ating health. Hindi lang po ito physical. Of course, syempre yung physical aspect natin, kailangan healthy diet, and then physically fit po tayo, nag-exercise. Ayan po yung physical aspect. But also yung mental and emotional aspect ng ating buhay. No? Emotional aspect in a way na dapat positive din po tayo sa ating perspektibo. And yung mental aspect po natin ay kailangan marami po tayong ini-input na magagandang bagay sa ating pong sarili. At bukod dyan, siyempre yung ating spiritual health. Napakahalaga po niyan. Of course, syempre sa iba-ibang religion din, regardless kung ano religion, kailangan pagtuunan pansin natin yung ating spiritual aspect. Kasi yung connections natin with our Lord o kung ano man po yung inyo pong kinikilala na Panginoon, yun po ang mahalaga. Yung ating physical, mental, emotional, and spiritual aspect ng ating buhay. So, kailangan po sa kabila po ng ating pagsusumikap, mapagtuunan din natin ng pansin dapat yung atin pong health aspect ng buhay po natin. Pangalawa po, ang kailangan po nating pagtuunan din ng pansin ay yung atin pong time. Marami pong nasasayang na oras tayo sa mga bagay na hindi naman nakaka-contribute sa ating pakikipagkapwa-tao o sa ating pag-achieve ng ating mga goals. Sabi nga, we don't have time for everything, but we have time for the most important thing. Tandaan po natin na mabilis lamang po ang panahon. Mabilis lamang pong lumipas ang bawat oras na kung saan hindi natin namamalayan ay nagkakaedad na tayo ng 1 year old, 2 years old, ganyan. And then, hanggang sa patanda na tayo. Hindi natin namamalayan mula ng pagkabata natin hanggang sa tayo ay mag-teenage, and then hanggang sa tayo ay maging totally adult. Tapos 20s, 30s, 40s, hindi po natin namamalayan ang panahon. At bawat panahon na lumilipas ay hindi na po natin maibabalik. Kagaya po sa amin, yung pagpanaw ng aming ina, medyo bata pa po siya, 56 years old lamang, ay yung mga panahon na kapiling namin siya, of course, syempre, matitresyo na namin yan. Pero yung mga time din na meron din tayong mga kakulangan o pagkukulang, maybe sa time natin sa kanila, yung pagbibigay ng oras, hindi na natin maibabalik yun kung wala na yung ating mahal sa buhay. Kaya importante na bigyan natin ng halaga yung oras natin. Napaka-importante po na, especially sa mga mahal po natin sa buhay. Pangatlo, i-nurture po natin ang ating relationship, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Bigyan po natin sila ng karampatang
oras na kung saan ay yung atin pong relationship ay mapalago po natin. Tawagan natin sila o yung mga important occasions ay nandun po tayo na nagsiselebrate kasama po sila. Kasi nga, hindi natin namamalayan, even po sa amin, okay naman po si mother 1 to 2 years ago, pero nung nagkaroon na po siya ng karamdaman, especially yung pagiging diabetic niya po, hindi po namin in-expect. So hindi rin po kami handa na ganun lang pala kabilis ang buhay. Kahit hindi ka pa masyadong matanda, pwedeng tamaan ka ng karamdaman at anytime pwede ka mawala. At sa atin na naiiwan, ito ay nag-iiwan din ng pagkalumo, ng pagkalungkot, especially siguro sa father po namin, no. Medyo mahirap kasi kung matagal na silang panahon, more than 40 years silang magkasama, at bata po kasi nag-asawa din yung mother po namin. And kami naman, even po ako ay until now, syempre naaalala mo pa rin palagi, and it will take some time, pero syempre sa puso at isipan natin ay forever nandun na ang ating mahal na ina. Pero yun po, pahalagan po natin yung ating relationship sa ating parents, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kapatid. As much possible, we enjoy life, we enjoy the moment. But of course, syempre, tayo ay magpursige din, no, sa buhay. So yan po yung aking realization. At bukod dyan, isasama ko na rin po, no, ang financial aspect. Napakahalaga na pagtuunan din po natin yung paglago natin financial. Especially kung sa mga pagkakataon na magkakaroon po ng hospitalization. Kasi sa mother ko, yung unang hospitalization niya, halos 400,000 po yung amin pong nagastos doon. And then, yung last po ng hospitalization niya dahil ICU, biruin mo mga 2 weeks lang po mahigit ay umabot po ng more than 1 million ang amin pong nagastos doon. At sa bandang huli, dahil nga po medyo matagal sa hospital, nadala rin po namin siya sa isang medical center na government, kaya mas nakatipid po kami ng cost doon. So as much possible, dapat po tayo ay magpursige na palaguin ang ating financial aspect. Kung kaya nyo pong kumuha ng insurance, especially yung mga healthcare, kasi sa hospitalization, very important po yan. At yan po ang akin pong update. Makakaasa po kayo na life must go on and we need to move on. But of course, kung sa pagpanaw man ng ating mahal sa buhay, ay nandito na sila sa puso at isipan na po natin. At alam naman po natin na mas masaya na po sila at no more pain, kumbaga, di ba? Yun po yung ating maging perspektibo na lang. Bagamat syempre, kailangan po nating pagtuunan ng pansin kung ano po yung naiwan, hindi po ba? At i-dedicate sa ating yumao na ina, na yung atin man po magiging tagumpay ay kasama po siya doon. Sa bawat pangarap na bubuuin ay kasama pa rin po siya doon. So ito lamang po ang ating update. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong channel. At I'm very excited po sa mga susunod po na mga panahon na tayo po ay makapagbigay pa ng value through our videos dito po sa ating channel. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.